Proverbs 18:21. The tongue has the power of life and death. Words are never really neutral. Sometimes we speak as though our words don't matter, but they often leave a deeper impact than we realize. Minsan akala natin yung mga binibitawan nating salita, wala lang. Kaya nga sabi ngayon, mema. Kasi mema sabi, akala natin, wala lang yung talab, wala lang talaga yung ibig sabihin, pero malalim pala yung nagiging epekto nito sa mga taong nakakarinig sa ating paligid. The words we speak can either bring life or bring harm. They affect not only the people around us, but it also shape the kind of people we ourselves become. Wounds caused by words can remain for years. Many of us can still remember hurtful words. Tayo mismo, meron tayong mga narinig o natanggap na masasakit na salita. Matagal na yon, pero hanggang ngayon pagka naiisip natin, parang makirot pa rin sa damdamin, di ba? If words have power to give life, words also have the power to wound. Maaaring makasugat ang pananalita. What are the harmful words that often go unnoticed? And how do these words affect the people around us? Paano rin siya nakakaapekto sa atin na nagsasalita? This is the first part of today's shared reflection na pinamagatan nating Words That Harm. Ano-ano ang mga salita o pananalita na nakakasakit? What are the words that harm? First, na gusto kong puntuhin, the words of rejection. Yun ang isa sa pinakamasakit, lalo para sa ating mga Pinoy. Sa ating kasing mga Pilipino, ayaw na ayaw natin yung tinatanggihan. Masakit para sa atin yung matanggihan. Hindi lang ito yung dahil sa salitang hindi, o kaya nasabihan ka ng ayaw o hindi, kundi dahil sa atin kasi, ang pagtanggi ay pagbabaliwala sa taong lumalapit. If we look closely to our Filipino psychology, ang paglapit sa isang tao ay hindi basta-basta. Yang kasing paglapit na yan, hindi ka nang biglang a-approach lang sa kung kanino man. Dumaraan tayo sa isang mahabang proseso ng pagpapahiwatig. May pag-iingat, may pakiramdaman, at may takot na baka mapahiya o ma-reject. Yun ang mas malalim na ibig sabihin ng rejection sa atin. That's why words of rejection, it hurts para sa atin. Ang paglapit natin sa mga tao, dumaraan yan sa iba't ibang levels. Halimbawa, level 1. Bago ka makalapit, meron munang level 1, paramdam. Di ba, hindi ka kaagad na-approach, meron ka munang paramdam. Ibig sabihin niya, magpapapansin ka muna, magpaparinig, may pasimpleng pakita ng interest, tsaka palang darating yung level 2. Ano yung level 2? Meron ka ng pagpaparating. So ipinapaabot mo, kaya pinapasabi mo sa iba yung nasa isip mo, yung nararamdaman mo. Hindi pa yan yung paglapit. Kasi pagkatapos ng level 2, meron pang level 3. Ano yung level 3? Yung pagtatapat. Doon ka na magsasalita ng diretsya. Kung ano yung nasa loob mo, kung ano yung gusto mo, o kung may hinihiling ka, may inilalapit ka, doon mo palang siya babanggitin. At saka palang yung level 4, yung mismong paglapit. Na kung saan pag nakatawid ka na sa level 1, level 2, level 3, tsaka ka palang makakapag-beso-beso. Tsaka ka palang makakapag-handshake, makakalapit ng gusto, tsaka mo palang siya nakakausap o nakakakwentuhan. So imagine this, my brothers and sisters. Sa bawat antas, may pag-iingat. Kasi ayaw nating magmukhang presko. Yan, Filipino psychology yon. May ibig sabihin natin yung salitang presko, hindi yan yung bagong ligo. Ibig natin sa salitang presko, masyadong mahangin, di ba? Sa atin may mga ibig sabihin yun. Ayaw nating maging assuming. Right? Ayaw natin masyadong maging agresibo. Kaya, kapag may lumalapit sa atin, madalas hindi natin nakikita yung gaano kalaking lakas ng loob yung kailangan ng tao para lang makalapit.
The closer you want to get to a person, the greater the emotional investment. The deeper the investment, the deeper the pain of rejection. Kaya pag nakakatanggap o nakakapagbitaw ng hindi na pag-isipang word of rejection, malalim ang sugat. Now, hindi natin sinasabi na alisin natin yung mga personal boundaries. Hindi natin sinasabi na basta na lang natin tanggapin ang lahat ng lumalapit sa atin. Ang gusto nating puntuhin ngayon, maging maingat tayo. Maging marahan tayo sa paraan ng pagtanggi upang hindi tayo makasugat ng damdamin. Mag-ingat. Because words of rejections harm people. Ayaw nating makababa ng dignidad ng kapwa. Mag-ingat sa pagtanggi nang hindi tayo nakakasakit ng damdamin nang hindi natin alam. Kaya, mga kapatid, ngayon na medyo marami-rami na tayo, maging mabait kayo sa mga usher. Pag kami sinasabi sa inyo, dito po tayo maupo sa harapan, sumunod, tumaayos, huwag kayong tanggi na dito lang ako. Siyempre nasasaktan sila kasi nga 'di ba may levels ang paglapit, kaya nga natin siya dinidiscuss. Ang laking paghahanda ng kalooban nila para lapitan kayo na, kuya, ate, dito po kayo sa harapan. Tapos ikaw yung parang di mo lang siya narinig. Rejection yun. Nahihirapan sila. Ang rejection kasi, hindi lang yan yung sa simpleng pagsabi ng no. Ang rejection ay yung parang ipinapadama natin na hindi mahalaga yung tao na nag-ipon siya ng lakas ng loob para lang malapitan ka at masabi yung kailangan niya sa'yo. Yun ang rejection. At ang sugat ng rejection, hindi lang yun yung napahindian ka. Hindi lang yun yung inayawan ka. Ang talagang sugat ng rejection ay yung hindi pinahalagahan yung paglapit mo. Kaya nga pag may lumalapit, maging maingat, maging marahan. Halimbawa, inaalok ka ng kung ano mang gusto mo ng kape. Again, dito sa ministry natin, maraming ganyan. Nagiging kind kasi tayo dahil inaalala natin yung kapakanan ng mga dumarating natin ng mga attendees. So, iniimbita ka nila. Halimbawa, gusto mong kape, gusto mong makisali sa Bible study. Ikaw naman, puro ayaw ka. Ayaw. Pag mga nakakabenting alok na sa'yo na sumali ka ng Bible study, makahalata ka naman na umupo ka na kasi. Ano pa bang hinihintay mo? 'Di ba? Ganun siya. O gusto nyo bang maipag-pray? Pagka mga 2 oras ka nang inaalok ng gusto mo maipag-pray, magpa-pray ka na rin o kaya makisama ka lang doon sa prayer. Kasi nga, yan ay ating kagawian ng pakikisama. Para nang sa gayon, maluwag at mas mahinahon, mas magkakadugtong yung ating samahan. Kapag inaalok, medyo pagbigyan mo na ng pagtanggap. Rejection is not merely saying no. It is making someone feel that their courage to reach out and perhaps their own worth doesn't matter. Kaya nga maging maingat in causing harm with words of rejection. Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but harsh words stir up anger. And it also stir up, if I may add, unnecessary harm. Kaya maging marahan. Ayaw niyong makasakit, magdahan-dahan sa mga word of rejection. What else could cause harm? Or what are the words that could cause harm? Isa pang pwedeng makasakit, words of negativity. Sometimes, kailangan naman talaga nating mag-express ng kabigatan ng ating puso. Kailangan nating ilabas yung negative feelings na nasa kalooban natin. Normal yon. At according sa psychology, healthy pa nga yung ganon, yung kaya mong i-verbalize yung mga heavy feelings mo, mga sadness, mga frustration. Especially healthy yan pagka safe yung environment na pinagsasabihan. However, ito yung kailangan nating bantayan. However, if we make it a habit to constantly verbalize our negativity, our words will eventually harm not only yung mga people na nakakarinig sa paligid natin, it will also harm yourself. Again, pag sinasabi kong if it becomes a constant behavior,
If it becomes a habit. Kasi negative words can influence our mood. It can influence the atmosphere around us. It can influence the relationship that we have with others. And so, in this sense, negative words do more than express reality. They actually shape and influence it. Hindi lang siya yung parang, binabanggit ko lang naman kung ano yung naobserbahan ko. Pero pag paulit-ulit na siya na ganun, baka nai-impluensyahan na ng salita mo yung mismong mood ng paligid. When negativity becomes our habitual way of interpreting reality, naku, harmful yan. Hindi natin sinasabi na maging bulag sa katotohanan, yung parang negative na nga yung sitwasyon, hindi mo pa pinapansin, hindi mo pa ina-acknowledge. Hindi yun sinasabi natin na maging bulag sa katotohanan. What we are saying is that wisdom acknowledges the problem without surrendering to despair. Oo, sabihin natin na talagang pangit ang sitwasyon. At naoobserbahan mo yan, binabanggit mo lang kung ano yung nakikita mo, pero wag naman doon sa point na parang mukha ka ng walang pag-asa. 2 Corinthians 4:8-9, we often suffer, but we are never crushed. Even we don't know, or even when we don't know what to do, we never give up. In times of trouble, God is with us. And when we are knocked down, we get up again. Ano yung point ni Apostle Paul dito? Oo, negative kung negative ang sitwasyon. Oo, problema kung talagang may problema. Pero sinasabi naman niya, we suffer, pero hindi naman tayo nagdurusa ng gusto. Nagkakaroon ng trouble, nagkakaroon ng problema, pero hindi naman ibig sabihin wala ng pag-asa. At kung matumba man tayo, matisod tayo, sabi pa ni Paul, makakabangon naman eh. Kaya nga mag-ingat sa kaka-verbalize ng mga negative things around. Baka ma-impluensyahan niya yung mismong iniisip mo. Hindi na lang siya pag-verbalize nung sitwasyon na kinalalagyan mo. Negative speech slowly narrows a person's vision. Kumikitid, lumiliit yung nakikita pagka puro negative yung lumalabas sa bibig. Kasi ang mas na-highlight, ang mas na-magnify ay yung problema. At minamaliit yung mga posible pang mabuting bagay na mangyari. Kaya halimbawa, binabantayan natin, ano ba yung mga sinasabi natin na akala natin nagve-verbalize ka lang, yung pala nagiging habit mo na. Ano yung mga negative words na yon? Pagka sinasabi natin, wala na talagang pag-asa. Wala nang pag-asa tong bansa na ito. Pagka nagve-verbalize tayong gano'n, paulit-ulit, nawawalan talaga ng pag-asa yung bansa. Pagka lagi mong sinasabi yung mga katagang, kailan ba matatapos ito? Di ba may mga ganyang verbalization? Ay, may malalim pang buntong hininga. Kailan ba matatapos ito? Are you sure gusto mo matapos yan? Pag tapos na tapos na yan, bakit tapos ka na rin? Kasi hindi naman ganun ang buhay. At lalo pa, yung isang nakakalusot lagi na hindi natin napapansin, negative word. Yung negative phrase pala na buti pa dati. Paano siya nagiging negative? Yung mga kataga na yung buti pa dati. Kasi parang sinasabi ng mentality mo, wala nang mabuti ngayon. So that's a negative expression if you think about it. Kung ang mentality talaga ay sinasabi ko lang naman kung ano yung totoo, di dapat sabihin mo rin hindi lang yung problema, pero banggitin mo rin yung opportunities. Kasi totoo pala yung gusto mong i-verbalize hindi naman pwedeng puro problema lang yung present. Kung merong problem, meron ding opportunities. Kung merong failure, meron ding growth. At kung merong mga losses, remember, meron ding grace. So kung i-verbalize mo talaga yung naobserbahan mo, wag lang yung negative. Dapat kasama yung mga positive things. The thing is, pag nasasanay nga tayo ang binaverbalize lang natin ng, hi, puro na lang problema. Baka nga kasi, yun ang sinasabi mo, kaya puro problema. These statements, mga kapatid, may sound practical, it may sound realistic, kasi nga, nagbe-verbalize ka lang,
But consider this. Consider this. Repeated negative words becomes your belief. It becomes your worldview. And it will imprison your imagination. It will weaken your courage and it will extinguish hope. Yung palang lumiit yung imagination mo eh. When I say imagination, yung parang, yan na lang ba ang iniisip mo na pwedeng mangyari? Hindi ba pumapasok sa saloobin mo na marami pang pwedeng mabuting bagay na mangyari? Again, pag puro problema, yung lumalabas sa bibig natin, puro observation ng problema, baka nga lumiliit kasi yung pagtingin sa mga bagay. Negativity assumes and declares that the present has nothing good to offer. And soon enough, maya-maya, we no longer see what God is doing. Kasi sinanay natin ng sinanay yung sarili natin na ang hinahanap natin ay yung mga bagay na mali, yung mga bagay na problema. At isa pa, lagi kong binabanggit nga, negativity is contagious. Nakakahawa ang pagiging negative. A consistently negative voice, maya-maya, mababa na yung moral ng pamilya kasi yun ang lagi nilang naririnig. Nakaka-discourage ka ng kapwa. Kung nasa opisina ka, kung nasa workplace ka, ang hirap kasama nung taong puro reklamo. Ang traffic! Ganun na lang tuwing umaga, pagpasok nyo ng alas 8, yun ang una mong maririnig sa kanya. Ang traffic! Ang hirap-hirap. Baka kaya tuloy ang hirap din sa opisina. Kaya may point yung mga tindero, lalo na pagka naglakad-lakad kayo sa Binondo, pagka busangot yung mukha mo, pinapalayas ka nila doon sa harap ng tindahan. Kasi nakakamagnet ka. Sabi nga nila, pangit yung buena mano. Ayaw nila kasi buksan nga yung energy ng araw nang nakabusangot. Kasi may point, nakaka-drain kasi siya ng energy. Negative words do not merely describe reality. They shape the reality people begin to believe. Proverbs 12:25, anxiety, and I will add, anxious and negative words weighs down the heart. Nakakabigat siya ng puso. Ano pa ang mga nakakasakit? What are the words that harm? What else? Words of anger. Anger, I'd like to point out, is a normal behavior. Hindi tayo dapat malito o makonfuse na porke Christian ka na, di ba, dapat hindi ka na nagagalit. Hindi ka na magagalit pag wala ka ng buhay. Pero hanggat buhay ka, hanggat tao ka, makakaramdam ka ng emotions. At kasama sa emotional spectrum, ang galit. Anger is a normal human emotion. At dapat pangang magalit, lalo na pagka merong injustice, pagka merong wrongdoing, ay dapat lang talagang magalit. And you know, interestingly, the Bible doesn't teach us never to be angry. Hindi yun ang tinuturo ng Bible na wala kang makikita sa Bible na dapat di ka magalit. Hindi kasi ganun na ang pananaw ng written word dahil alam niya na tao tayo. Instead, the Bible warns us not to let anger control our lives. Yun ang pinag-iingat ng Bible. Hindi tayo dapat kontrolin ng galit, hindi dapat mamuno ang galit sa ating isip at kalooban. Ephesians 4:26. When you are angry, do not let anger make you sin. Ang linaw, when you are angry, so ibig sabihin magagalit ka. Makakaramdam ka ng galit. Pero ang sinasabi niya, don't let that anger make you sin. At sabi pa niya, don't stay angry all day. Kasi pag maghapon kang galit, ang unang talo, higit sa lahat, ikaw, yung sarili mo. Sabi pa nga nung ibang version, do not let the sun go down that your heart is feeling anger. Yun ang sinasabi. Ang point niya lang, huwag mong pagtagalin yung galit sa dibdib mo. Oh, nakakaramdam ka, pero pagka lumipas na yung 2 oras, 3 oras, pawalan mo na yan. Do not let anger control your life. Do not let it control your day. Wag. Anger is also not a way of communication. Oo, emosyon siya, pero hindi natin siya dapat ginagamit
na paraan ng ating pananalita. May mga pagkakataon kasi na ginagamit natin ang galit sa ating salita kasi gusto nating manaig. Gusto nating manalo sa conversation. Kaysa makita ng malinaw kung ano yung totoong sitwasyon, ginagamitan natin ng galit. Now, the problem here is that angry communication exaggerates reality. Anong ibig ko sabihin dyan? Pag galit ka, na-exaggerate niya yung mga bagay. Anong ibig na sabihin? Kaya, pag galit ka, di ba sinasabi mo, lagi ka na lang ganyan. Pero ang totoo, lagi ba talaga siyang ganyan? Galit ka lang, kaya mo nasasabi na lagi siyang ganyan. Mainit yung ulo mo. Pag sinasabi mong, hindi na kita mahal. Pero pagka lumabas siya ng pinto, hinahanap-hanap mo naman, uy, bumalik ka na dito. Kasi nga, nasasabi mo yan dahil galit ka. Anger exaggerates reality. Anger exaggerates or worsen our point of view. Kaya nga sa atin, sinasabi natin, yung mga ganyang salita, bugso lang yun ng damdamin. Huwag mo na pansinin kasi hindi naman totoo. Ngayon mga kapatid, pag-ingatan natin yung mga words of anger. Kasi maaaring manalo ka sa usapan dahil ginamitan mo ng galit eh. Ginamitan mo ng masakit na pananalita. But you know what? Talo ka sa pakikipagkapwa. Talo ka sa relationship. Kapag nabanggit na yung mga masasakit na salita para lang manalo ka dun sa diskusyon, hindi mo na yun mababawi. Kapag nakapag-release ka na ng hurtful words, angry words, hindi mo na siya mababawi. Kahit na anong sorry mo, oo, nag-sorry ka naman, nag-apologize at nagkabuo kayo later on, pero na-release mo na. Papasok na yon sa core memory ng tao at pagka dumadating yung lungkot, dadalaw at dadalaw yung memory na yon. Kaya nga, bago maglabas ng angry word, mag-isip ng mabuti. Again, even if we later apologize, the feeling of hurt stays. The memory of those hurtful words, it can remain even after many years. At alam niyo yung sinasabi ko kasi meron kayong naiisip na masakit na salita. Maraming taon na ang lumipas pero naaalala niyo pa rin. Kahit tapos na yung issue, sarado na yung problema, ang point narinig niyo na kasi. Proverbs 12:18, the words of the reckless pierce like swords. Mag-ingat na huwag tayong makasugat ng puso. Kapag ganyan ang nakasanayan, lalo na sa tahanan, sa mga relationship, sa mga mag-asawa, pag nakakasanayan na laging galit yung ginagamit na communication, alam nyo, mag-iiba yung atmosphere. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga tao sa paligid mo, nag-iingat na lang tuloy lagi dahil takot na biglang mo silang bubungangaan. Natatakot sila na baka biglang mag-outburst na naman. Baka mag-high pitch na naman. Kaya mapapansin mo yung mga tao sa paligid tumatahimik na lang pag nandiyan ka. Bigay na lang ng bigay sa'yo. Pero anong klaseng relationship yun? Yung pinagbibigyan ka lang pala. Pero ang totoo sa loob-loob nila, nag-iingat sila na, kasi na naman, iinit na naman ang ulo niyan, magbubunganga na naman yan. Para wala na lang usapan, pagbigyan na lang. Di ba yung ganun? Gusto niyo na bang ganung klaseng relationship? Yung nag-iingat ang lahat na baka sumabog ka. Relationships should dwell in love, not in fear. When anger becomes the regular word and expression, it will harm everyone, including yourself. So don't let anger speak for you. Mas galit ka, mas kailangan mong timpiin ang bibig mo na magsalita. Kasi baka maging weapon yung mga words na bibitawan mo na makakasakit sa lahat, kasama ang inyong sarili. So as I have said, words are never really neutral. Words of rejection, negativity, and anger always leave a mark. They diminish dignity, they weaken hope, and they will replace safety with fear. Hindi na safe ang feeling kasi nga natatakot sa susunod na outburst.
Baka nga ngayon habang pinag-uusapan natin to, habang nakikinig kayo, baka meron kayong naaalala ng mga masasakit na salita na nabitiwan sa inyo. Baka rin na naaalala nyo ngayon, yung kayo naman, yung nagbitaw kayo ng masakit na salita na ngayon naiisip nyo, dapat pala hindi ko sinabi. Mga masasakit na salita na nakasugat ng damdamin ng kapwa. And so the challenge, kaya natin binubuksan yung usapin, is not to simply stop ourselves from saying harmful words. The deeper question is this: if there are words that harm, what are the words that heal? Kung meron mga nakakasugat na salita, ano naman yung mga pananalita na nakakapagpahilom ng kalooban? If our words have the power of life and death, how do we become people whose words are consistently bringing life? That is what we will reflect sa second part ng ating study. Kasi hindi na natin mahihintay yung next week para ituloy pa ito. So ang pangalawang message natin ngayong umaga ay pinamagatan nating Words That Heal. Dalawa ang message natin ngayon. What are the words that bring healing? Una sa lahat, the Word of God. Ang isa sa pinakamainam, pinakamabuti nating mabibigay sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, is the written Word of God. Give God's written Word to remind people of God's wisdom, God's promises, and remind them that God is present. Ang tunay na kapangyarihan ng mga Bible verses ay nasa pagbibigay ng liwanag, nasa pagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob. Kailangan kong i-highlight yan kasi hindi lang tayo bigay ng verse. Be mindful that the Bible can be used either to wound or to heal. Throughout history, maraming mga tao ang gumamit na ng mga verse. Maraming tao na ang gumamit ng scripture to shame, to condemn, even to manipulate and burden others. Gawain niya ng mga Pharisees, yung hala sige gamit ng verse. Pero pwede nating piliin na gamitin ang written word of God as words that bring healing. Don't just quote the Bible. Share it to bring healing through careful wisdom and love. 2 Timothy 3:16-17. Every scripture inspired by God is also used for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Every scripture that is inspired by God, pwede yan gamitin. Nasa inyo yun, nasa pamimili nyo. Kasi halimbawa, merong may sakit, tapos sasabihin mo sa kanya yung verse na, ano kasi yung kasalanan mo dito, kaya kami sakit na ganyan. At makakahanap ka ng verse para doon. Pero pwede mo rin siyang gamitan ng verse, bigyan siya ng verse na makaka-encourage sa kanya. Pwede mong piliin yun. Kaya piliin at maging intentional. Bakit ko ba sinasabi itong verse na ito? Nawa, ginagawa natin yan to bring healing. When Scripture is read through the leading of the Holy Spirit, when it is filtered and understood in Jesusness, it becomes a source of healing rather than condemnation. Use the Scripture to bring healing. Bibigyan natin ng diin yun. And not as a weapon to harm people. John 6:63, sabi ng Panginoong Hesus, "The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life." Sabi yan mismo ni Jesus na yung mga words na binitawan niya, yung mga na-document na words niya, it is full of the Spirit, it is full of life. So kung wala yung Espiritu at hindi nakakapagbigay buhay, teka, salita ba talaga ng Diyos yan? Kasi dapat nagbibigay siya ng bunga ng Espiritu at buhay. God's written word, according to Jesus, was intended to bring healing and life. Uy, kaya mga kapatid, magpasalamat kayo pag meron text sa inyo ng mga Bible verse. Kahit napupuno yung inbox nyo, yung tambak na yung laman ng messenger ninyo dahil lang doon sa mga verse na pinapadala, magpasalamat pa rin kayo doon. Buti nga may nagbibigay, may nagpapaalala sa inyo ng mga bagay na yan.
Ano pa? What other words can bring healing? Words of acceptance and acknowledgement. One of the deepest human need is to know that we are seen, that we are heard, and that we are valued. Hindi naman natin kailangan mangbola o manguto ng tao para lang maramdaman yung pagtanggap. Hindi ganun yun. Acceptance is not only about agreeing with someone or approving kung ano yung trip nila. Hindi lang yun yung acceptance. Acceptance begins by looking at people and recognizing that they too, they have feelings. They also have needs. And just like us, they are doing the best that they can to get through life. Yun ang acceptance, na pare-pareho lang tayong dumadaan sa buhay at kailangan nating tulungan at alalayan ng isa't isa. Nandoon ang tunay na ugat ng pagtanggap. Kaya yung mga healing words through acceptance, napakadali. Mga simpleng, I'm glad to see you. It's good to see you. Kasi you acknowledge the person's presence. Pag sinasabi mo yung appreciation mo for what is being done, acceptance yun. Minsan ang kailangan mo lang sabihin sa tao para makaramdam siya ng healing ay yung pag-unawa na pwede mong sabihin na, alam mo, nakikinig ako sa'yo. Alam mo, nauunawaan kita. Mga simpleng words na pwedeng magbigay ng healing because the essence of acceptance and encouragement is there. Hindi niya nasosolve ang lahat ng problema. Hindi porke sinabi mo na may solusyon na. Pero ang sinasabi lang niya ay, nandito ako. Magkasama tayo. At sinasabi mo na, actually nakikita ko yung point mo. It recognizes other people's feelings, position, and presence. Bilang tao kasi, hindi naman natin kailangan na yung mapalakpakan lagi, yung mapansin lagi. Medyo may problema ka pagka ganun ang trip mo. No? Yung parang gusto mo na lang lagi ka napapansin. Pero sa totoo, hindi naman tayo ganun bilang tao. Hindi naman natin hinahanap talaga na maging bida sa eksena palagi. Alam niyo ang talagang gusto natin? Gusto lang natin na maramdaman na bahagi tayo ng isa't isa. Gusto nating maramdaman na kaisa tayo and that we are connected in a meaningful relationship. Si Jesus, ganun si Jesus. Yun ang isa sa pinapahalaga ni Jesus tuwing nandoon siya sa presensya ng ibang tao. Pinaparamdam niya sa mga tao na nakikita niya sila. Nakikidama siya sa ibang tao. Kaya di ba si Zacchaeus ang liit-liit na mama, pero nakita niya sa ibabaw ng puno. Of all the people in the crowd, si Zacchaeus ang nakita niya. At tinawag niya by name. Zacchaeus, mag-dinner tayo sa inyo. Imagine that. Jesus felt the touch of the bleeding woman. Naalala niyo yung kwento na yon? In the middle of the crowd, ang naramdaman niyang paghipo, yung bleeding woman. Jesus made that special ministry of making people feel that they are accepted, that they are acknowledged. Ganun ang Panginoong Jesus. Nung minsan, may lumapit sa Panginoong Jesus, mayaman na lalaki, tapos ang tanong sa kanya, nagawa ko na po ang lahat ng commandments, na-accomplish ko na po ang dapat i-accomplish according to the religious law. Ang bait ko, actually, at kilala ako sa kabaitan ko, ano pa po ang kulang? Di ba? Ganun ang approach ng lalaki. Take interest kung paano sumagot si Jesus sa kanya. Mark 10:21. Jesus looked at the man in a way that showed how much he cared for him. Kung iba-ibang tao, baka dinagukan yung lalaki. Diba? Baka kinaltukan na niya. Ang pinagsasabi mo dyan? But Jesus is always caring. May kailangan itong taong ito. At tingin pa lang, yun yung sinasabi ng verse, tingin pa lang ni Jesus, ipinadama na niya na, alam mo, love kita. Marami kang confusion sa buhay at kung tutuusin, karapat-dapat kang kaltukan, pero words ko na yun, hindi words ni Jesus yun. Ang gusto kong i-highlight yung words ni Jesus na, despite that,
Jesus looked at the man in a very loving way. Oy, let's not be confused, ha? Yung sinasabi nating acceptance, kasi ito ang confusion ng mga tao. Naku-confuse na pag sinabing acceptance, tolerate na lang kung yung mali. Ganun ba ang acceptance? Acceptance po yung ibe-babysit mo na lang yung mga makasalanan. Hindi yun yung acceptance na tinutukoy natin. People are often more willing to receive correction after they know that they have been first received or accepted. You cannot change what you do not care about. Kung gusto mo talaga ng correction, kung gusto mo talaga ng transformation, mas dapat ka ngang magsimula sa acceptance. Kasi mas magiging open yung tao sa correction. Romans 15:7. Accept one another then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. Importante yung binanggit ni Paul dito sa dulo. Accept kung accept. Kasi yun ang instruction ng Panginoong Jesus at ganun ang pagtrato niya sa atin. Pero ultimately, bakit mo yung ginagawa? To bring praise to God. So, wag siyang i-confuse sa tolerating ng mali. Yung binibabysit mo, yung mga kamalian, nako-confuse ka, kapatid. Pag sinabi nating acceptance, binubuksan mo yung daan tungo sa pagbabago. Nang sa gayon, mas mapapurihan ng Diyos. Words of acceptance are not given merely for their own sake. The purpose of words of acceptance is to bring healing, to bring restoration, to open relationships, and ultimately, as I have said, to glorify God. Ano pa? Marami pa tayong words of healing. Actually, 3-part yung message, so kulang lang yung handouts. Isa pang gusto kong puntuhin na word na nakakapagpahilom. These are words of gentleness and encouragement. Gentleness is not weakness. Gentleness actually is strength under control. Napagkakamalian kasi, napagkamalumanay, parang walang authority, malumanay. Hindi. Actually, mas may kapangyarihan yan. Kinokontrol niya lang ng gusto. To be intentional in being gentle. The healing power of words is determined not only with the words we speak, hindi lang yun sa pananalita mo, but also on how you say it. Kaya mas gentle ang pananalita, mas dapat pakinggan actually. People do not simply hear words. They also hear the tone of our voice. Hindi lang yung salita ang naririnig ng tao. Pinapakinggan din ng mga tao yung facial expression ninyo. Pinapakinggan nila yung body language mo sa kung ano yung sinasabi mo. And people also take into account yung timing ng pagsasalita at saka attitude. Kaya nga, bago pa man marinig yung sinasabi mo, actually meron ka ng mensahe na pinapahayag sa pamamagitan ng mga facial expression mo, yung presence mo, yung pagkatao mo habang nagsasalita ka. Halimbawa, pag sinabi mong, halika dito, mag-iiba-iba, magbabago-bago yung ibig sabihin ng dalawang word na yan. Depende sa tone. Di ba? Depende sa facial expression. Depende sa body language at saka sa attitude. O kunwari, exercise. Sabihin niyo yung, halika dito, nang nagmamadali ka. O, 1, 2, 3, halika dito. Ay, go! Acting workshop ito. O, sabihin niyo siya na kunwari nagmamadali ka, halika dito, go! O, sabihin mo naman ngayon nang meron kang ibibigay na regalo. Ready? Go! Oh, di ba nagbabago? Same words. Kunwari, may sasabihin ka sa mister mo. 1, 2, 3, go! O, di ba nag-iba-iba? Depende sa mood ninyong mga asawang babae. Diba? Ang point ko dito, gentleness becomes a healing word. Depende sa paggamit ninyo. Kaya minsan, meron kang gustong sabihin, oo, sinasabi mo yung exact words, pero isa-alang-alang mo yung gentleness ng tone.
yung gentleness ng facial expression. At wag mong ikatwiran na ganito kasi talaga yung mukha ko. Kasi mangot. Pwede namang i-exercise yan. Words of encouragement and gentleness is more than just giving compliments. Hindi yun yung point. It is about our intentional choice to bring a certain atmosphere, a certain mood, a certain spirit. Yung spirit na yon, yung sana yung spirit ng encouragement and ng gentleness. Sometimes, encouragement can sound like, don't give up. Di ba? Mga encouraging word yan eh. Don't give up. Huwag kang susuko. Kaya mo yan. Pero alam nyo, pwede rin maging words of encouragement yung silence. Yung manahimik ka lang. Yung nasa pagmumukha mo na pinapakinggan mo yung taong nagsasalita sa harap mo. Sinasabi ng body language mo na nandito ako sa tabi mo. Words of gentleness and encouragement. Pwedeng ganun. Not every healing word needs a sentence. Sometimes, or more than anything, it needs presence. Sometimes, gentleness speaks louder than words. Nandoon ang talagang gentleness. Philippians 4:5, always be gentle with others. The Lord will soon be here. And on the other side, gentleness also has a responsibility on the part of the listener. Kung ikaw naman yung pinagsasalitaan in a gentle way, makinig ka rin. Kasi merong mga tao na pagka hindi binubulyawan, hindi nakikinig. Merong mga tao na hindi nila magets yung sinasabi mo hanggat di mo sila minumura. Totoo. Observation nga yan ni Pilosopo Tasio sa No Limit Tangere. Sabi ni Pilosopo Tasio, masakit na magsalita sa paraan na nakakasakit ng damdamin, ngunit yun lang ang paraan na kanilang nauunawaan. Ang point niya, mayroong mga tao na kailangan mo pang sigawan, kailangan mo lakasan ng boses, bago makinig sa iyo. Kung ikaw, yung tao na yon, buksan mo naman yung iyong pananaw, liwanag at puso, papasukin ng liwanag sa kalooban. Seryosohin mo yung mga bagay na sinasabi sa'yo kahit pa gentle yung approach. Huwag nating puwersahin yung mga tao na nagmamalasakit sa atin na kailangan pa nilang mapatira ng litid bago natin sila seryosohin. Don't force those who love us to raise their voices just to be heard. Kaya nga yung mga anak, nirereklamo niyo yung mga nanay niyo na si mama lagi na lang sigaw ng sigaw. Kasi nga hindi ka nakikinig. Kailangan pang tawag, ayan na ang daddy mo, ayan na ang daddy mo. Diba? Kasi yung daddy mo talagang sisigawan ka, may kasama pang sinturon. Huwag mo nang hintayin yung eksena na yon. Don't force your loved ones. Love ka nila eh. Love ka nila, they care for you. Tapos hindi mo sila pinapakinggan ng maayos. Gentleness creates an atmosphere where people feel safe. Yun sana. Para lahat ay makinig at makatanggap ng angkop na correction. Encouragement reminds people that God is working. And so, the strongest voice is not always the loudest voice. The strongest voice can be gentle. It can be gentle enough to heal. Kailangan pakinggan yun. Again, from Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Sa ating dalawang mensahe ngayong araw na ito, nakita natin ang dalawang maaring bunga ng pananalita. Our words can reject or accept. They can spread negativity. It can also inspire hope. They can be driven by anger. Our words could be very angry. Or it could be marked by gentleness. Words can wound. Words can also heal. Araw-araw, tayo ang pipili kung anong salita ang gagamitin natin. Tayo ang pipili nun. Ang challenge ay hindi lang yung basta pumili ng mga words. Meron kasing mga tao na magaling ang vocabulary. So,
malawak-lawak yung mga choice of words nila. Pero hindi lang yun yung ating gustong maging goal. Ang totoong challenge, my good friends, my brothers, my sisters, ang totoong challenge ay paano tayo mismo sa ating sarili mababago yung pananaw natin. Nang sa gayon, yung salita ng paghilom ay manggagaling sa kailaliman ng puso natin. Kasi ano bang sabi ni Jesus? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, bago mo ayusin yung mga choice of words mo, ang talagang dapat ayusin, yung kondisyon ng puso. If our hearts are filled with pain, we will speak words of harm naturally. But if our hearts are filled with the Spirit, then our words will be filled with healing naturally rin. Nawa, manggaling sa mga puso natin, sa kailaliman ng ating puso, yung mga lalamanin ng ating mga bibig. Nawa ang ating mga salita ay magbigay buhay. Magbigay ito ng sigla, hindi lungkot. Nawa yung mga salita natin magbigay ng liwanag, hindi ng kadiliman. Nawa yung ating mga salita magbigay ng lakas ng loob at hindi ng labis na pag-aalala. Mga kapatid, pagpalain kayong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus.